nagpapagawa ng bahay. Sino bang nagpapagawa ng bahay dito? No-check itong mga bata, hindi pa nagpapagawa ng bahay. Siguro, bahay-bahayan, ginagawa nila. No? Mga kapatid, di ba, nagpaplano talaga kayo. Pinaplano nyo ng mabuti, inaayos nyo yung plano, pinaplansan nyo, and then, mayroon kayong budget, and then, hinahanap nyo, or iniisip nyo, yung mga materialis na gagamitin. Kung magpapatayo ka ng 3 story na building, na bahay, gagamit ka ba ng karton? Hindi. Kundi gagamitin mo yung mga matitibay at magandang materialis. So, yun mga kapatid, ang kaligtasan ay plano ng Diyos. And His ultimate or master plan is to send His Son, or ang Diyos ay magkakatawang tao katulad natin. Pero hindi niya balak na sumulpot lamang katulad kay Superman or kung sino man, kundi dumaan din siya sa proseso katulad natin na siya'y ipinanganak ng isang babae sa Blessed Virgin Mary. So, si Blessed Virgin Mary ay pinili ng Diyos na maging nanay ng ating mananakop. Siya'y naging instrumento, materialis, upang magkatawang tao ang kanyang bugtong na anak. Hindi ba pipili ang Diyos at ipaghanda niya ang mga materialis katulad sa mahal na Birhen Maria na kalugod-lugod? Hello? Hi! Hello! Di pa ba kayo natutulog? Ha? Gising pa ba kayo? Naintindihan niyo ba ang sinabi ko? So mga kapatid, yun ang kahalagahan sa mahal na Birhen. Kung bakit talaga'y binigyan natin siya ng karangalan, no? Ng mataas na respeto, ng mga panalangin, dahil siya ang pinili ng Diyos na maging nanay ng ating mananakop. At hindi lamang hanggang ganyan ang nagawa ng mahal na Birhen. Sabi nga niya dito, no? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Hindi niya masyadong naintindihan yung mga pangungusap ng anghel. At isa dito, naisip din niya na kung siya'y magbubuntis na hindi pa siya kasal, pag matutuklasan yon, no? Tiyak, babatuhin siya hanggang mamamatay. Katulad sa isang babae na nahuli ng adulteryo, di ba? Nababatuhin na sana, mabuti na lang dumating ang Panginoon. So ganon katindi, capital punishment kaagad ito. Pero tinanggap ito ng mahal na Birhen na walang pasubali. Ang yes niya ay talaga'y tunay na yes. Kayo mga kabataan, kung inuutusan kayo ng mga magulang nyo, sinusunod nyo ba? Sinusunod nyo. Kung sinasabihan kayo, huwag na kayong magmakulit, magmaingay, anong ginagawa nyo? Tumahimik. Tumahimik din, saglit. No? Pero bumabalik din. Ibig ko pong sabihin na when the Blessed Virgin Mary say yes to God, yes to the Lord, pinanindigan niya ito hanggang sa huling panahon ng kanyang buhay. Hindi siya tumalikod sa Panginoon na handa siyang magsakripisyo hanggang sa kamatayan ng krus. Hindi tumakbo ang Panginoon o ang mahal na Birhen Maria. No, masakit sa isang nanay na makita niyo yung anak na nakabitin, naghihingalo, na nasasaktan. Maskin yung mga bata na tumatakbo-takbo pagkatapos nadadapa. Anong maramdaman ng mga nanay? Talagang hindi mawari yung naramdaman nyo, no? Talagang naaawa kayo, nalulungkot kayo, parang kayo ang nasasaktan. At kung minsan yung mga nanay, yung tatay, sabihin nila, mabuti pa ako na lang ang masaktan, huwag lang tong mahal ko sa buhay. No? Huwag lang tong anak ko. So yun, ang pagmamahal, ang pagsakripisyo ng mahal na Birhen para sa atin. Hindi lamang para sa Panginoon, kundi para sa ating kaligtasan. Amen? Amen.
tayo ngayon mga kapatid, dahil hindi ko pong sabihin na kung word na mahawaan, negative yan, di ba? Parang mayroong karamdaman. Katulad kung ako'y mayroong TB, lalapit kayo, mahahawaan kayo magkaroon ng TB. Pero kung i-positive natin yon, parang katulad ng isang tao na nakipagkamayan sa akin, no? Ang babango, may perfume yung kamay, no? Tapos na may magkamayan, hinalikan ko yung kamay ko, ang babango din, no? Parang kasing bango nung lumapit sa akin, nakipagkamayan. Ganun din mga kapatid, kung tayo lalapit ngayon, the Blessed Virgin Mary ay tinuring natin ng ina nating lahat. Hindi ba manahin natin ang kanyang kadakilaan? Amen? Amen. So dakila din tayo, no? Dakila din tayo, blessed din tayo. Blessed din tayo. Pero isa dito sa maging blessed tayo, may papakita natin na kailangan mahalin natin ang buhay. Isa sa nakikita ko dito sa dogma na ito, ang kalinis-linisang paglili ng mahal na Birhen Maria, na pinahalagahan din ng simbahan ang buhay na nasa sinapupunan. Mahalaga ba yung buhay na nasa sinapupunan? Opo. Hello? Mahalaga ba? Maskin pinaglilihipan, hindi pinanganak. Pero sad to note na mayroon ngayon na ayaw gustong manganak o nahihiya na magbubuntis. No, di ba mayroong mga ganyan? And then mayroon din na kung minsan dahil ayaw nila na maging mabuhay yon. No, mayroong mga ganyan, nakakalungkot. Alam nyo ba, mayroon akong kakilala na nanganak siya doon sa States, siya nanganak. Noon pa yon, mga ilang years na. Nung pinanganak nung lumabas yung anak niya, sinabi ng doktor, this is a future president of the United States. Na may naging future president of the United States, no? Kung Pilipino maging presidente ng Amerika, ano kayang maramdaman natin? So yung bata, maskin kung sino man, no? Maging halaga ang buhay, di ba? At hindi natin alam kung anong kinabukasan nila. At hindi natin alam kung ano ang maaabot nila sa buhay. Maging very successful ba sila? Di ba? So kailangan natin mahalin, ingatan, alagaan ang buhay ng mga kabataang ito, ng mga maliliit, maskin yung mga nasa sinapupunan pa. Kailangan nating alagaan iyon. At tayo ring lahat mga kapatid, kailangan pahalagahan natin ang buhay. Kayo ba mga magulang, kinakausap niyo ba ang inyong mga anak palagi? Hindi ba kung makipag-usap kayo, sinasabi niyo, ganito ang gagawin niyo, ganyan, magganyan kayo. Hindi ba kaya ganyan ang ginagawa niyo? Yung pakipag-usap na makikinig din kayo, and you should have had a listening heart. Hindi lang listening ear, kundi yung pusong handang makikinig. No? Para magkaunawaan. Nalulungkot nga ako mga kapatid. Last Sunday, mayroon akong minisahan sa ambassador. Alam niyo ba kung ano yung ambassador? Ano yun? Kulinaria. Oh, kulinaria. Nung isang Lunes, ako'y in-invite na mag-bless ng bahay. Akala ko bagong bahay, no? Tuwang-tuwa naman ang pakiramdam ko. Pero pagdating ko doon, may kalumaan ng bahay. Malaki yung bahay, maganda, pero may kalumaan na. Nagulat ako, bakit ngayon ito pabasbasan? So, hindi ako nagre-reklamo, hindi ko nagsalita. Nagbasbas ako, umikot, umakyat, bumaba, sagdanan. Marami kaming pinasukan. Maraming mga hagdanan naming dinaanan. Mayroong isang hagdanan doon na daanan namin. Pagbaba ko, maraming mga kandilang nakalagay doon